Everybody, magtayo tayo please. Tayo tayo for our lesson this evening. Titus, Book of Titus, all right? Please, i-open natin sa Book of Titus. Ating study tonight, we will start sa chapter number 1. We praise the Lord. Natapos natin ang 1 Timothy. Natapos natin few weeks ago ang 2 Timothy. And tonight, we will proceed to another book. And that book is the book of Titus. Alright? Okay, Titus chapter 1. Titus chapter 1. Verse 1 to 4. Verses 1, 2, verse 3, and 4. Alright. Chapter 1. Okay? Amen? Sige po, sabay nating basahin. Verse 1 to 4. Go! Paul, a servant of God and apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began, but hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me, according to the commandment of God our Savior. To Titus, mine own son, after the common faith, grace, mercy, and peace from God the Father, and the Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. May the Lord bless His word. Okay, let's pause for a while for our prayer. Eternal and great God, Lord, we praise you and we magnify thy name this evening for what you have done to us. Thank you, Lord, for the whole day. Iningatan, tinulungan niyo po kami despite po sa traffic naming nadaanan. But thank you, nag-i-allow niyo po kami na makareach dito sa aming simbahan for another prayer meeting. I pray tonight, Father, that you bless us and help us na may ma-learn kami this evening. Thank you, Lord, for the opportunity na muli makapag-aral kami ng bagong book, which is the book of Titus. And help us, Father, na may ma-learn kami at makuha kaming mga lesson. Thank you so much, and we pray na, Lord, anumang aming maintindihan, anumang aming ma-learn tonight, ay tulungan niyo po kami, ma-apply namin ito sa aming buhay. Maraming salamat. Thank you for the testimony na aming narinig mula sa mga kapatiran, mga blessing, Lord, experiences na kung saan ay we can see, Lord, na talagang napakabuti niyo po sa amin. Salamat sa mga opportunity, nakashare kami ng mga gospel sa aming mga loved ones. And we continue to pray na sana, Lord, this year, patuloy mo kaming gamitin pa na makapag-share pa kami ng iyong salita. Maraming salamat and be with us tonight. And this is my prayer in Jesus' name. Amen. And amen. Be seated, please. All right. The book of Titus. Okay, the book of Titus. Now, wala pong ibang writer dito, kundi si Apostle Paul. Okay, Apostle Paul. And there are 3 chapters po sa book of Titus. Okay? At ito po ay isa sa mga letter ni Apostle Paul. Itawag po ito pastoral letter. Dalawa lang po ang pastoral letter. That is the book of Timothy and the book of Titus. Itawag po siyang pastoral letter kasi mga preacher po itong sinulatan niya. Si Timothy at pangalawa is si Titus, na kung saan sila po ay nag-handle na ng church. Kaya bilang tatay nila in the faith, itong si Apostle Paul, patuloy siya nag-assist. Siya ang mentor nitong dalawang young preacher, si Titus and Timothy. At ito po ay, si Titus, ang kanya pong background ay isa po siyang Gentile. Hindi po siya Hudyo, no? Isa po siyang Gentile. Okay, so gisulat ito ni Paul kay Titus nung iniwanan niya si Titus doon sa Crete, no? Sa Crete kasi nag-proceed naman siya sa ibang lugar.
Nag-establish naman si Paul sa mga churches, nag-organize sa mga churches. So, iniwan niya itong work doon kay Titus. At ang letter na ito ay instruction po, letter of instruction about qualification ng mga elders. Okay, sa isang elder sa church. At the same time, second reason bakit sinulat ang Titus, not only qualification, kasi ang Titus halos similar lang sa Timothy. May qualification din ng mga bishop or elder. The second reason kung bakit sinulat ni Paul ang Titus, para warningan about false teachings. Okay? False teachings and false teachers. So makikita po natin yan. Now, gidivide po ito sa tatlo po ang Book of Titus. Alright? And ang pinaka-keyword po ng Book of Titus is good works. Good works. Now, just go to chapter 1, look at verse 16. Chapter 1, verse number 16. Chapter 1, verse 16. They profess that they know God. Sabi ni Paul ni profess. Meaning, they claim that they know God. They are Christian. They are believers. But in works, look at the verse. But in works, ano daw? They deny Him. Ibig sabihin, nag-claim na Christian, pero di makita sa works. Amen? At maraming mga Christian na ganon. Nag-claim na Christian, pero walang works. Walang proof of works. That's why, gisulat ni Paul kay Timothy, tingnan nyo, Timothy, o Titus, kasi para kung ano yun ang genuine na Christian. Kasi di mo ma-separate ang salvation sa work. Alright? So sabi niya, verse 16, but in works, they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. So, medyo mabigat po yun na statement ni Apostle Paul, mga kapatid. And that is a warning kay Titus din po, na mag-ingat siya. Now, the word good works, na-mention po dito sa chapter, 4 times. 4 times po yung word na good works. Good works. Alright. Now, itong letter na ito ay dinala po ni Artemas or ni Tychicus. Okay? Sila po yung bearer. At sinulat po ito galing po sa Rome. No? From Rome, sinulat po ito ni Paul during sa kanyang third missionary journey. Okay? So, sinulat po ito ni Paul. Address kay Titus. Now, first thing, ating makita in verse number 1. Verse 1. Paul, a servant of God and apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect and the acknowledging of the truth which is after godliness. Now, na-divide po itong book of Titus into three section. Okay, first, okay, in the house of God. In the house of God. So, 3 good works. 3 good works. Okay? So first, saan dapat makita ang good works? In the house of God. In the house of God. In the house of God. So dapat ang meaning, ang una na venue na makita ang good works sa isang Christian is sa bahay ng Diyos o tahanan ng Diyos. Alright? Okay, now there are fivefold or, yes, fivefold. 5. 5 area na kung saan fivefold description. 5-fold description. So, paano i-describe ni Paul? Now, first of all, in verse number 1. So, first, Paul, look at verse 1, ano niya?
Paul, a servant of God, an apostle of Jesus Christ. So, very obvious na dito si Paul, first, i-describe niya ang kanyang sarili. Okay? Paul, okay, describes himself. Okay? Paano niya i-describe ang sarili niya? Okay, ano daw siya? First, servant of God. Kita nyo? Servant, ginamit niya yung word, servant of God. Apostle siya, medyo matured siya, medyo superior siya sa average nga Christian, pero gi-consider niya ang sarili niya, servant of God. Hindi niya sinabi na mas angat ako, mas superior ako, mas mataas ang posisyon ko sa inyo. Pero kung na-notice ninyo, every time sa letter ni Paul, ginamit niya yung word servant. Paul, the servant of God. Sa Timothy, Paul, the servant of God. So meaning sa atin, sa harap ng Panginoong Diyos, lahat po tayo servant. Amen? Whether pastor ka, men of the church, preacher ka, missionary ka, isa lang ating description sa Panginoong Diyos. Wala yung title. Lahat tayo servant. Amen? Servant. So pag sinabing servant, ang connotation diyan is to serve. So dapat sa gawain ng Diyos, lahat tayo mag-serve. Okay? Servant. No? Pangalawa, apostle. Ang tao ngayon, ang trend ngayon ng tao, gusto ng self-entitlement. After ang tao sa title, sa position, ang tao masyadong naka-attach yung title. No? Gusto niya yung right niya, i-assert niya. Ganitong position ko. Ako ito. So dapat ko ito i-impose. Ganon. Ganon ang tao. Gusto niya ang sarili niya. Pero kay Paul, hindi. No? He described himself, pwede niyang sabihin, Paul, a Pharisee. Okay? Paul, marami siyang pwedeng description na gamitin about sa sarili niya. Paul is intellectual. Paul, the smart Christian. Marami siyang pwedeng gamitin na title. Pero no, ang ginamit ni Paul, the servant of God. Makita natin, ano ang makita natin doon? Yung humility ni Paul. Amen? Hindi niya ginamit ang kanyang credential o kung sino siya, anong background niya. Now take note, si Apostle Paul, he is a lawyer. No? He is a lawyer. Doctor of law. Kabisado niya ang law. Kabisado niya ang Torah. Kabisado niya ang batas ni Moses from Old Testament. Smart ito si Paul, pero wala niya ginamit. Ang ginamit niya, brad, servant. Servant. Amen? So, dapat gano'n ang atin din. Ang ating title, di tayo mag-title, kaya di bagay. Amen? Dapat ang title natin, Saints, saved by grace. Or sinner, saved by grace. Oh. Alright. Pangalawa, ating makita dito. Okay? Paul, pangalawa, i-describe niya. Not only after himself, Christians. Look at verse 2. Alright, Paul, a servant of God, an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect. Alright. So ano tayo? God's elect. Hindi po ito yung eleksyon na sa Calvinism. Ang election po ito is God's elect after our salvation. Amen? Lahat ng mga believers, lahat ng mga saved mga kapatid, we are God's elect. Okay? God's elect, hindi yung na-predestined na kung sino ang saved, hindi sino ang hindi saved. No, hindi. After our salvation, after we believe, we are considered God's elect. Amen? God's elect. Lahat ng mga saved is God's elect. Ano pa? Verse number 1.
Verse number 1. Not only God's elect and the acknowledging of the truth, which is after godliness. Not only that, believers. From the word faith. From the word na faith. According to the faith. So, pag walang faith, di mo makonsider na believer. Pero dito, according to the faith, that means sila nag-believe. They are believer of God. And therefore, they are God's elect. So, gidescribe ni Paul, ang mga Christians, they are God's elect, and they were believers. They were believers. So, dapat walang, pag sinabi mong believer, dapat pure niya na saved. Kaya di mo makonsider bad ang tao na hindi saved, believer. Pag sinabi mong believer, totoong saved talaga yan. Okay? Amen? Totoong saved. At klaro ang kanyang object of faith. Kanino siya nag-believe? Alright. Next, look at verse number 2. Verse 2. In hope of eternal life. In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began. Okay, next. Okay, Paul describes Christians, God's elect, believers. Paul describes the gospel. Paano gidescribe ni Paul ang gospel? Oh, sinabi niya, eternal. Eternal. Nakita niyo verse 2? In hope of eternal life. So paano magkaroon ang tao ng eternal life kung walang gospel? So dapat may gospel. Without gospel, there is no eternal life. So kaya na-mention may eternal life, mayroon din pong gospel. At ang gospel ay eternal. Okay? Eternal. So sabi ni Paul, eternal life, which is God. So praise the Lord. Ano pa? Dapat natin, verse 2, alright, promise before the world began. So may gospel na-preserve na ang gospel, naka-ready na ang gospel, wala pa ang world, sabi ng Bible, meron ng gospel. At sabi ni Paul, dapat natin ito i-declared o i-declare. Okay? Sa world. Kaya sabi doon sa verse 2, promise before the world began. So salamat ang gospel, nakaplano na. Wala pang tao sa mundo, wala pang earth, mga kapatid. Andiyan na yan sa heart ng Panginoon natin. Andiyan na yan sa puso ng Panginoon natin na magpapadala po siya ng gospel para sa mankind. Okay, promise. Take note, promise before the world began. Okay, praise God for that. Amen? Na meron tayong blessed gospel. Okay? So, gidescribe ni Paul, ang gospel, it is eternal and it needs to be declared. Okay? Paul describes himself. Paul describes Christians. Third, Paul describes the gospel. The gospel is eternal and it must be declared. Okay. Pang-apat. Ano pa? Paul describes the Lord. Look at verse 2. Sabi ng verse 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie. So take note that phrase. Which God that cannot lie. Paano i-describe ni Paul si Lord? Ano daw? Cannot lie. Cannot lie. Amen? Anong klaseng Lord? God that cannot lie. So reliable ang ating Diyos. Amen?
mapagkatiwalaan ang ating Diyos. Meron tayong assurance. Di ba? Imagine mo, Diyos na inconsistent. What if ang Diyos, ang sasabihin niya ngayon, pagka next day, iba na naman? Di ba? So, pasalamat tayo. Mismo si Paul, mga kapatid, nagsabi ng ating Diyos ay Diyos na hindi po nagsisinungaling. Okay? Kaya confident tayo. Hindi natin nakita ang Panginoon, hindi natin siya na-feel na para katulad ng Pentecostal na feel ko ang Panginoong Diyos na talagang nanlalamig ako. Hindi po ganun, hindi feeling. Makilala natin ang Diyos through the Bible. Amen? No? Ito ang salita niya. So dito tayo magtiwala. Alright? The Lord, the God that cannot lie. Amen. Kaya, okay? Reliable, credible ang ating Diyos, mga kapatid. Di siya pwedeng magsinungaling. Kung ano yung sasabihin niya, it will come to pass. In fact, sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Panglima. Okay, verse number 4. Verse number 4. To Titus, mine own son, after and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ, our Savior. Alright. So ano dito? Paul described Titus. Paano niya i-describe si Titus? Mine own son. In verse number 4. To Titus, halos similar lang sila sa Timothy. Ito lang yapon. Kaya nga tinawag siyang pastoral letter kasi parang tatay yung dating sa kanyang sulat. O advice niya. O kanyang exhortation kay Titus. Same with Timothy. So mine own son in the faith. Siya ang nag-mentor. Maybe siya ang ginamit ng Panginoon. Ito si Paul na ma-convert si Titus. Siya ang nag-witness, siya ang nag-soul-winning kay Titus. Tapos gimonitor niya, gidisciple niya, gituruan niya, hanggang naging young preacher si Titus. Nung naging preacher na siya, gigroom pa niya. Parang protege ang tawag doon. Parang apprentice, parang trainee, kumbaga. Itong si Titus at saka si Timothy sa life ni Paul. Kaya, gidescribe niya, mine own son. Kaya very loving itong fatherly talaga ang dating nitong si Apostle Paul, no? Sa kanyang mga sulat, napakaganda. Napakaganda yung kanyang mentoring. At very successful si Paul sa itong dalawang preacher na gigroom niya, gitrain niya, at naging strong preacher ito sila bad kasi mayroon silang tatay. Kung mayroong big brother, mayroon talaga silang father na nag-groom, nag-monitor, nag-sulat. Kaya, from time to time, sinasulatan ni Paul. Kaya, meron siyang 1 Timothy, meron siyang 2 Timothy, follow-up letter niya. At dito kay Titus, meron siyang sulat kay Titus. So, ganun po mag-mentor. Kaya sa atin din, dapat ganun din ang ating approach. Amen? Hindi lang pwede na pag nag-alaga ka ng isang Christian, talagang tutukan mo siya. Mag-effort ka ng time mo, mag-devote ka ng time mo, mag-exert ka talaga. Kasi ang growth naman, di ba yan makuha overnight? No? It takes time. Tapos, ang isa sa pinaka-factor, mga kapatid, para makuha ang growth ng isang tao is makuha mo yung affection. Maka-establish kayo ng relationship. Yun yung pinaka-maganda. Yung pinaka-masabi mong successful ka. Kasi kahit natapos nyo na yung lesson, nakailang lesson na kayo, pero pag hindi pa rin kayo naka-establish ng relationship, hindi pa rin yan bro successful. Kaya masabi natin si Paul very successful talaga. Kasi nakuha niya ang loob itong dalawa. Si Timothy at saka si Titus. And very successful sila as mga young preacher. Okay? Mine own son. Meaning, may mga times na talagang nagsacrifice si Paul para puntahan sila, para turuan sila, para face-to-face, ma-actual, personal.
maturuan niya itong dalawang young preacher. Okay? So, ito yung fivefold, no? Fivefold description ni Paul in the house of God. Okay? Himself, to the Christians, to the gospel, to the Lord that cannot lie, and of course, sa kanyang mentor, which is si Titus. Okay? Now, so the fivefold. Now, let's go to letter B. Okay. Look at verse number 5. Look at verse 5. For this cause I left thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordained elders in every city as I had appointed thee. So dito po, ibigyan ng instruction ni Paul si Titus na, Titus, iiwan kita dito sa Crete sapagkat may gagawin ako. Subalit, may gagawin ka rin dito sa church. Mag-appoint ka ng mga elders para ma-plaster lahat, para ma-delegate, para hindi lang ikaw lahat. Mag-ilik ka ng mga elders, meaning mga men. Mga able nga men. Okay? Kung sa atin pa, mga deacon. Amen, church? Diyan pa kayo? Na maging katuwang mo sa gawain. Pero mayroong qualification. Sabi niya, maghanap ka. Titus, maghanap ka ng mga elders. Okay, habang wala ako, kasi busy ako, hindi pwede magtagal ako dito. So, iwan kita dito sa Crete, itong church na ito, iwan ko sa iyo, tapos i-sit mo in order. Maybe may mga hindi pa masyadong na-plaster. Kaya gibigyan siya ni Paul ng idea, itong si Titus. Sabi niya sa verse number 5. Okay. Now, anong sabi niya dito? Verse number 6. If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly. So first, ginamit niya yung word na, okay, the faithful leaders. Okay, ano dapat? Now, ginamit niyang word na elders in verse number 5. For this cause I left thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain, take note, ordain elders. Alright. So itong elders, hello. Ang word na elders, it means derive ito sa word na experience. Experience. Meaning, yung i-elect o i-install, i-ordain ni Titus na elders dapat may experience. Hindi yung walang experience. Okay? Meaning, matagal. Or matagal ng Christian. Ano pa? Season. Pag sinabi mong season, proven na. Okay? Season. May agi na. Kumbaga, nakita mo na siya. Ang kanyang buhay, proven na. Pag sinabi mong season. At pangatlo, pag sinabing elder, that means mature. Mature.
Hindi mature ang hitsura. Mature spiritually. Hello, amen? Ito yung, pag sinabing elders, ito yung tatlong meaning. Experience, season, and mature. So may qualification. Ang elder na i-install ni Tito sa kanilang church. Hindi lang basta-basta, ay prominent ito giver ito mayaman ito, ano ito. Oh, hindi po. May qualification. Tingnan sa Bible. Tingnan anong qualification. Tingnan nyo sa next verse. Verse 7 o verse number? Anong klaseng elder sila? If any be blameless. Take note. Blameless. Hindi sa lawayon. Amen, church? Pag sinabing blameless, maganda ang performance. Maganda ang testimony. Blameless. Ano pa? Pangalawang requirement. The husband of one wife. Amen? Hindi pwede duha ang asawa. Hindi pwede tatlo. Lalo nang hindi pwede ang apat. Amen? Meaning, kung may extra, hindi pwede. May mga simbahan ngayon, officers. Pero, ang men, may something. Ay, kasi giver, magod pastor, kasi malaki ang gidonate sa simbahan. Brad, hindi dapat ganon. Dapat ang qualification sa Bible ang sundin. Yung matuwa ang Panginoong Diyos. Ang buhay niya, example. Laro mga men, Brad? May qualification ng Bible. Bana sa isa kaasawa. Husband of one wife. Kaya wag mo nang pilitin sarili mo kung hindi ka qualified. Maliwanag? No? Liwanag ang Bible. Ano pa? Ano pa? Ang sabi ng Bible. Ano pang sinabi sa verse 7? Verse number 6. If any be blameless, the husband of one wife, having what? Faithful children. Okay? Ang kanilang mga anak din is faithful. Hindi pwede nga yung men lang ang faithful. Hindi pwede ang asawa lang faithful. Kundi yung buong pamilya niya. Yung men, wife niya, at saka anak niya. Kung ang tatay lang ang faithful, ang misis hindi, ang anak hindi, sorry. Kasi sabi ng Bible ba, dapat having his children faithful. Ay, pastor, wala na mag-abita mapili. Pastor, napugos na lang ta, kay wala naman mapili, kay tanan man ni sa lawayon. Amuna nga ano na lang. I don't care, bahalag wala, Brad. Kung wala'y qualified, walang qualified. But never nating pilitin kahit hindi qualified. Kasi di matutuwa ang Panginoon na for the sake lang, may ilalagay ka na men, may ilalagay ka na elder, sige na lang kahit di qualified. Mali po yun. Kasi dapat ang qualification sa Bible ang susundin. Kaya mga men, ayusin natin ating sarili, Brad. Amen? Take note, mga men, huwag kayong ma-offend sa akin. Frontline kayo, Brad. Kayo ang ga-aser. Kayo ga-scriptural reading. Di kayo mahiya ga-scriptural reading tapos ibang ginagawa nyo sa labas? Di man kayo nakita ni pastor, di man kayo alam kung anong ginagawa ninyo. Pero may Panginoon. Kaya dapat na konsensya tayo na napatong tayo sa pulpit tapos may something tayong ibang ginagawa natin. Di matutuwa ang Panginoon. Diyan pa kayo, Brad? Kaya pasalamat tayo may Bible Amen? Nag-remind sa atin. Kaya sa Bible tayo gabase, hindi ito sarili ko ito. Hindi ito sarili kong salita, kaya nga gabasa tayo verse by verse para maintindihan natin ito. Kaya maliwanag ang salita ng Panginoon. Walang pinakamaliwanag pa, kundi ang salita ng Panginoon. Amen? Ano dapat qualification number 1? Blameless. Ano dapat ang elder? Husband of one wife. Pangatlo,
Having, faithful. Having faithful children. Not accused of, ano daw? Riot or unruly. So dapat ang mga anak natin daw, Brad, hindi involved sa riot o unruly. Kaya sa totoo lang, struggle kami ni Clint. Kaya minsan unruly. Hala, di mo masaway, sige takbo-takbo. Tapos maawa din ako minsan di ko na makontrol sarili ko. Daming sumbong-sumbong. Pastor, may sinuntok. Pastor, may sinipa. Minsan mapalo ko talaga. Pero minsan parang gasisi ako after ko mapalo. Kasi nasaktan din ako pag nakita kong anak ko na napalo ko after. Pero di din pwede forever na maya-maya paluin mo ang bata. Kasi una, ADHD. Pangalawa, bata. Ang nature ng bata, hindi pwede na kada mali, palo. Kasi pangit din. Lalo siyang maging bitter ang bata. Pero sometimes, mapalo talaga. Hindi din pwedeng hindi paluin. Kasi di sila ma-remind na mali yung ginagawa nila. Kasi biblical man yan, napaluin ang bata. At pakiusap ko mga magulang, please lang, mag-cooperate kayo na kung pwede sa simbahan, i-control nyo rin ang cellphone. Kung pwede, huwag nyo i-allow mga bata ninyo during simba na mag-cellphone sila. Lalo na yung mga laro dyan na mga may physical, may sumbag-sumbag, may fencing-fencing, may tiro-tiro. Don't you know na nag-ano yan sa mind ng bata? Nag-condition yan sa mind ng bata? Bakit parang physical sila, ang dali nilang manuntok, magsipa. Saan nakita? Sa cellphone. Bakit dali nilang manakit? Kuha ng stick, tapos, sa cellphone. May mga videos yan na kahit cartoon lang, animation, pero physical, pinsing-pinsing. Tingnan nyo, obserbahan nyo lang. Lagi nyo ipapanood ang bata nyo ng Tom and Jerry, di ba? Maya-maya, mangdukol. Maya-maya, mangdukol. Kaya na-adapt nila na akala nila ang pananakit enjoyable. Akala nila ang pananakit okay lang. It's normal lang. But it's not, mga kapatid. Mali po yun. Kaya dapat sana tayo na magulang kasi bata yan. Walang alam yan. Di nila alam. Para sa kanila, nag-enjoy sila. Kaya nasa atin ang key. Nasa atin ang susi, i-control. Kasi tayo nakakaalam. Hello? Migo pa ta? Ito heart to heart, ito real talk, ito ba? Pareho man may mga anak, may struggle. Magtulungan tayo. Para din yan sa atin. Ating mga anak, i-control natin cellphone, Brad. Mula nung Sunday, sabi ko kay Ma'am Vic, mula ngayon, di na ipa-ano yung TV. Mula Monday, di ko ipatingin ng TV ang bata. Daddy, I want to watch TV. Kasi minsan, magtingin siya ng TV, dito ang TV, mag-upo pa, diyan ang TV. Kita mo lang na, nandiyan na yung TV. Kalaki na yung tao. Tapos yung TV namin, halos ganito kalaki, Layo gani, makita ko, tapos siya, parang ganahan pa siya, enjoy siya doon sa malapit. Sabi ko, masira yung mata mo. Kahapon, naglapit, Daddy, I want to watch TV, but I will not get closer to the TV. I will stay away lang the TV, Daddy. Kita niya. Marunong na siya. Ligawan niya ako, Daddy, I will stay away lang, Daddy. I will just sit down on the bamboo beans. Meron man kaming bamboo beans, yung sa salasala namin. I will not go closer to the TV. Kung no TV. Sige na, Daddy. Grounded. Gipa-fasting ko ng TV. Si Ma'am Vic, sabi ko, ngayon, hindi mo na ipa-allow yung cellphone. Sabi ni Ma'am Vic, dahan-dahan lang natin, huwag nating biglain. Pero sa akin, wala na. Di ko ipa-ano yung cellphone ko. Minsan, nakawin niya lang. Marunong na. Magtaka na lang ako, minsan, meron akong MyD. Wala man ako na MyD. Kita mo lang na may MyD na ako sa duyan-duyan. Ano man, kita mo lang. Tapos nakaupo ako sa sala uy, may MyD pa. Dali-dali ko delete. Ay, nako. Kita mo, kabalo na siya magpindot-pindot. Wala gani ko ga-MyD. Nag-MyD lang ako nung mangga. Ako yung nag-MyD. Pero nagduyan-duyan kami yung may video doon. Nagduyan-duyan kami at saka yung sa sala. Kita mo lang, ha?
Mag 5 years old pa lang. Ganun na ang bata ngayon. Hello? Oh, ito pang isang ano natin, ating microphone. Kaya, di ba? So, kung di natin yan agapan, kung di natin yan i-control, wala tayong gagawin na measure. Paano na lang? Ano na sila? Pag nag-edad sila, 10, 15, kung ngayon pa lang na ganong edad din natin sila makontrol. Ano wonder tayo na ang kontrolin? Anong klaseng yung people na sila sa susunod na generation? Nakuha nyo? Mga kapatid. Kaya we need to be wise. Ha? Sabi ng Bible, elders. Ano dapat ang elders? Experience, season, mature. And of course, submissive. Hello, amen? Kahit experience pa yan, season yan, mature na yan spiritually. Pero kung hindi submissive, mahirap yun. Di ba? Karoon pa rin tayo ng problema. Kahit mas bright pa sa pastor, dapat submission andan pa rin. Kasi may pastor ka, dapat dito ka, alam mo yung lugar mo. Yun ang taong spiritual, hindi na sapawan mo pa ang pastor. Kung may alam ka, praise the Lord, ipagamit mo kay Lord. But never ka maging arrogante. Never ka namang gamiton mo na mangingganyo pa ng iba. That is wrong, mga kapatid. Ang mature na Kristiyano, alam niya kung saan niya ilulugar yung sarili niya. Alam niya yung limitation niya. Alam niya yung position niya. Yan ang totoong mature. Amen. Elders. Sabi ni Paul, mag-install ka, mag-ordain ka ng mga elders. Pero see to it na mag-fit sila sa requirements. Make sure na na-follow ang qualification sa Bible bago ka maglagay ng elders. Sabi ni Paul. Kaya maliwanag po mga kapatid. Amen? Oh, anong sunod? Verse number 7. Anong binanggit naman dito? Underline the word elders. Diyan sa verse number 5. Pangalawa, bishop. Oh, nabanggit ang bishop. Number 7, for a bishop must be blameless as the steward of God. Oh, bishop. So, unang officers, elders. Pangalawa, bishop. Pag sinabing bishop, ang kahulugan niyan, overseer. Overseer. Tagamasid. Overseers. Tagamasid. Another meaning sa bishop, overseer or shepherd. Ang simple term, shepherd. Ano ang shepherd? Taga-bantay ng tupa. Taga-alaga ng tupa, shepherd. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng bishop. Okay? So ano dapat ang isang bishop? May qualification pa rin. Tingnan nyo verse 7. For a bishop must be halos, magkapariho lang sila sa elders. For a bishop must be, what? Blameless pa rin. As the steward of God. Ano pa sunod? Blameless. Number 2, not self-willed. Ano itong self-willed? Humok? Humok o ulo? Anong self-willed? Yung may sarili siya ba? Yung gusto niya, yun yung gusto, ipilit niya yung gusto niya. Ayaw niya isubmit yung sarili niya sa iba. Dapat yung iba mag-submit sa kanya, magsunod. Yun ang taong self-willed. Other term po yan, stubborn. Classmate niya, stubborn.
Ayaw magpaturo, ayaw sumunod, ayaw mag-submit. Self-willed. So dapat daw ang bishop, hindi lang blameless, kundi not self-willed. Dapat magpaturo. No? Dapat magpaturo din. Ano pa? Not self-willed, not soon angry. Amen? Not hot-tempered or short-tempered. Amen? Di dali manghakig ba? Not short-tempered. Yan ang qualification. Ano pa? Verse 7. Not given to wine. Hindi pala hubog. Hindi pala inom. Huwag gahubog-hubog. Okay? No striker. Not given to filthy lucre. No striker, hindi sa physical, hindi nananakit. Tapos, not given to filthy lucre. Hindi covetous, hindi mukhang pera. Hindi nag-ano ng pera. Okay? Ang bishop. Okay? Nabanggit natin ito sa Timothy, di ba? Atin man itong natakil sa Timothy. Halos the same lang sila. Ano pa dapat ang bishop? But a lover of hospitality. Hospitable dapat ang bishop. A lover of good men. Okay? Sober. Ano pa? Just. Holy. And temperate. Yan ang mga qualification ng isang bishop. 9. Holding fast the faithful word as he hath been taught. Dapat, okay, hindi siya madali-daling madala. Kundi, dapat meron siyang conviction. Holding fast the faithful word as he hath been taught. I-preach niya kung ano ang dapat i-preach. Hindi siya magpapadala kung anong sasabihin ng iba. Hello, amen? Hindi siya mag-preach kung ano lang gustong marinig ng mga tao. Kundi kahit ayaw ng mga tao, i-preach yung salita ng Panginoong Diyos. Whether ma-offend sila, as long it is the Word of God. Yun dapat ang totoong preacher. At bishop. Holding forth the Word of God. Ano pa? He may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Kita mo? So, dapat hindi magpa-intimidate ang pastor. Kahit sino pa yan, influential pa na membro, giver na membro, okay? Intellectual na member or men dyan, dapat ang pastor tatayo, panindigan niya ang salita ng Panginoong Diyos. He will preach the whole counsel of God regardless of the audience, mga kapatid. Kasi ang totoong pastor is God-pleaser, not man-pleaser. Amen. Mga kapatid. Amen. Alright? So, mga leaders? Elders, bishops. And then verse 7. Andiyan pa rin sa verse 7. For a bishop must be blameless as the steward of God. Pangatlo na leader, steward of God. Ano ang steward? Pag sinabing steward, on behalf of another. Act on behalf of another. Act. Nag-act ka on behalf of another. Ikaw yung nag-act. Yan ang steward. So ito yung mga officers, 3, o leaders
elders, bishops, and stewards. Steward. Mga stewards. So tayo po ay mga steward. Steward tayo ng Panginoon sa kanyang gospel. So I hope maging good steward tayo. Okay? Mga faithful leaders tayo. Okay? Elders, bishop, and steward. So lahat tayo ay steward sa lahat ng mga ng Panginoon. Gi-entrust ni Lord sa atin. Okay, next. Okay, letter C. Letter C. Ito naman. Anong sabi ni Apostle Paul? Verse number 10. Verse 10. Ito ang warning ni Paul kay Timothy. Verse number 10. For there are many unruly and vain talkers and deceivers, especially day of the circumcision. So sabi niya, mag-ingat ka, Timothy, kaya sa loob ng simbahan, may mga iba't ibang tao dyan, mga audience mo. Number 1, paano i-describe ni Paul sila? Okay? Paano sila i-describe ni Paul? Where? Ano sila? Numerous. Many. Ginamit ni Paul na word, many. In verse 10, there are many. So, hindi lang kunti. Sabi ni Paul, mag-ingat ka, Timothy, kaysa dyan sa loob, merong mga unruly. Unruly. Anong unruly? Ano yun ba? Pag sinabing unruly, opposite sa rule. Unruly, hindi mo makontrol. Uncontrollable. Unruly. So sa loob ng simbahan ni Timothy, ang ni Titus, may mga members na unruly. Kaya giwarningan ni Paul, si Titus, mag-ingat ka, kay damo sila. Many, there are many. Amen? Mga unruly. Di magpa-control, di magpasaway, di pa magsunod. Parang mga bata ba? Napaka-unruly. Mahirap yun. Very challenging yon sa part ni Titus. Kaya sabi niya, holding fast the faithful word. Sabi ni Paul sa verse 9. Kung ano yung natutunan mo. Yung sound doctrine, ipagpatuloy mo. Ano pa? Sound, many unruly and ano pa na klase ng mga tao? Vain. Hello, amen? Vain talkers. Sino may Ilonggo? Sino may Ilonggo Bible, Brad? Pakibasa daw. Ay, pahiram, brother. Ano, be? Ako mabasa, brother. Ano pagkahambal diri sa kuwan? Verse number 10? Pamati ka mo maayo. Hello. Amen. Bugtaw pa? Timprano pa itong oras. Bata pa, way pa unto. Bata pang oras ta. Kay may madamo nga mga balingag. Grabe. Grabe ka pagka-describe.
Kay madamo nga mga balingag. O, istoryahan ka balingag, bugat na. Amen? Medyo mabigat yan na description. Pag sinabing balingag. O, kay may madamo nga balingag nga tao kag mga palahambal sa walay pulos. Abaw. Oh, ano daw? Palahambal sa walay pulos. Being talkers, iya ginahambal, way pulos, way unod. Labutaw ba? Hello, amen? Basin maapil ta diri. Amen? Ikaw lang nakabalo. Amo na control taton hambal bad. Aton istorya, amen? Oh. Kay nga kag mga palahambal sa walay pulos, kag mga madaya. Oh, dayaon. Kag mga madaya, labi na gid sila nga mga sa circumcision. Oh. Madaya. Oh. Deceive. Anong sabi dito? Oh, sabi niya, deceivers. Mga deceivers. Itong circumcision, naga-refer ito sa mga Hudyo. Pag sinabing uncircumcised, Gentile. Ang circumcision, automatic po yan, naga-refer sa Hudyo. Kasi sa batas ni Moses, dapat circumcised ka. Yun ang batas. Okay, pero sa grace, sa ano niya, ang uncircumcised naga-describe sa grace. Ang circumcision naga-describe sa law. So, meaning, itong mga tao, possible, more on this mga tao, mga Hudyo. Especially on circumcision. Sabi ni Paul, ng mga tao. Kaya sabi niya, mag-ingat. Okay? So, members, baka na ano tayo dito? Hindi siguro tayo dito sa unruly, baka dito tayo. Nabilong tayo sa being talkers. Hello, amen? Basta gawaligan maghipos ta. Amen? Hindi ka, sis, tanawa. Atong giyambal ni pastor, para gito sa imo ba? Ikaw, abi, talagsa ka lang kasimba, tanawa. Hindi. Para na sa ato tanan. Hindi mo pag sis, imo gito sis ba, Brad? Tama-tama gito sa imo, Brad ba? Ayaw. Ikaw gali. Anong puros mo nagsimba ka? Di ba nagsimba ta para tanan kita makabaton? Tanan ta maistoryahan, tanan ta makurek. Hindi mo sibi Brad, tama gito. Na-timing ka gid, Brad. Amo, talag sa kamarabi mo simba. Na-timing ka gid, Brad. Sis, na-timing gid sa imo ang mensahe. Ayaw. Sa ato na tanan. Di na magbalik si sis mo kay gihambalan mo nga, tawa sis, tama-tama gito sa imo ba? To number 2 to, tama-tama gito sa imo. Di na magbalik, lalo nang ma-offen ang utod naton. Kay hambalan nimo para sa imo, para sa iya. No. Ato na tanan. Kay pulong na sa Dios. Amen, members? Kaya likawan ta nang maghambal-hambal ta nga para to sa iya. Di na maayo. Labaw sa tanan, di ta magsige hutik-hutik, istorya-istorya. Okay, yung Bible, nagapanghambal nga, wala pulos. Kaya kung may maghambal sa likod, Brad, kadali lang. Preaching time pa. Mamati anay ta kay pastor, mamati anay ta sa pulong sa Dios. Mamaya na yan. Amen? Hindi kasi. Ano natunan mo siya? Gina-entertain mo ang kapit pa kung may unbeliever nga ara sa likod mo. Uy, ano mo na sila man? Yung istoryahay mo sila? Do katuliko lang yapon Vain talkers. Diyan pa tayo? Mag-ingat tayo. Numerous. Where? Numerous. Marami. Sabi ni Paul. Ano pa? Verse number 10. Verse number 10. For there are many unruly and vain talkers and deceivers. Ano sila? Mga kapatid? Where? Disobedient. Bakit? Unruly.
Pag di mo makontrol, ang tawag sa unruly, di magpasaway, hindi mo siya makontrol, makontain, ang tawag doon, disobedient. We're disobedient. Sabihan mo na, wala pa rin. Sabihan mo na, ayaw pa rin. Ang tawag doon, unruly. Ayaw mag-submit. Sunod. Verse 11. Verse 11. Whose mouths must be, ano daw? Iyang mga balingag, kag mga palahambar nga wala pulos, ano daw dapat timuon sa ila? Verse 11, whose mouths must be what? Stop. Ang ila daw paudtaton. Who subvert whole houses. Gasubvert sila. Whole houses, teaching things which they own not. Nagapanudlo sila sa mga bagay nga hindi dapat, hindi nagakadapat. For filthy lucre's sake. Ang ila gali gusto makaganar, makakwarta. Not only they were disobedient, mga kapatid, Where a bad, what? Influence. Bad influence mo na. Amen? Bad influence. Ang dapat nating i-influence yung good. Ang bad, i-stop. Ang bad, i-stop. Whose mouths must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they own not, for filthy lucre's sake. Anong sunod? Had impure motive. Filthy lucre sake. Filthy lucre sakes. Ano yan? Pera. Pag sinabing filthy lucre sake. So itong mga tao, ang motibo nila, nagpunta for filthy lucre sake. Hindi yung gospel, hindi yung word of God para mag-learn sila. Para mag-grow sila. Pero ang motive nila is filthy lucre. Bible lang sabi. Bakit sila unruly? Bakit mga vain talkers sila? Disobedient pa? Mga bad influence? Kaya meron silang impure motive. Hindi tama ang motibo. Nakuha niyo, Brad? Ano daw? For filthy lucre's sake. Tingnan niyo ang Bible. No? So mag-ingat tayo. Bigyan tayo ng warning sa Bible about ditong mga taong ito. Kaya I hope na lesson ta tong gasimba-simba sa aton diri. Amen? Paluiluoy, pahibi-hibi, pasimba-simba. Gali may motibo nga iba. Mag-ingat tayo, Brad. Kay minsan na ba sinasakyan yung ating pagiging Christian ba? Gina-take advantage ng iba. Punta tayo diyan kay maawain yan. Ito mga Kristiyano ito. Ingat tayo, Brad. Kay minsan i-take advantage ng kaaway. Kaya sabi ng Bible, iba ang motibo nila. Filthy lucre sake. Amen? So praise the Lord. I hope meron tayong na-learn tonight. Amen? Ipagpatuloy natin itong Word of God, ating Bible study. Next Wednesday, kaya huwag tayong mag-absent. Amen? Para marami pa tayong matututunan. Praise God for His Word. Let's pray. Tayo. Panginoong Diyos, Ama, maraming salamat for tonight. Salamat po sa aming na-learn
Salamat sa aming narinig ng mga Word of God, mga verses. I hope and pray na makatulong ito sa amin, maging aware kami. At tulungan nyo kami, Lord, na sana po maging pure ang aming motive, aming desire para po sa inyo. And thank you so much, dear God, sa opportunity na maka-study kami. And all glory, honor, binabalik po namin sa inyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen.